Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating Daily Bible Blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay isang malaking encouragement. Isang malaking encouragement. Kung tayo pinaghihirap at nagsakripisyo sa pagbabagi ng Ebanghelyo at salita ng Diyos, normal lang po na tayo po umasa, di po ba, ng bunga sa ating ginaganap na gawain para sa ating Panginoon. Palimbawa po sa ating gawain sa Kamarin. Meron tayong Kamarin Ministry na pagpunta po roon, dapat akong magmotor ng kabuoang 53 kilometers mula Antipolo, papuntang Kamarin at pabalik. Doon po yung pagod, puyat, yung ginagamit ng oras, gasto sa gasolina. At ganyan po gastuin po sa pagkain binibigay sa mga dumadalo roon. At kung walang driver sa iglesia, pagdadrive din po sa patungong Cubao, Kamarin, Cubao, at pauwi po sa Antipolo. At higit po na pagod, puyat, higit na oras, gastos sa gasolina, plus yung pagkaibang binibigay. Kaya po lang po minsan, ako katanong po sa aking sarili, sulit bang sakripisyong ginagawa ko? O ika nga is it worth it? Kaya po napakalagi pong encouragement ng isang protoo ng isang dumadalo sa ating Kamarin Ministry na aking po narinig minsan na ginamit doon ang ating gawain sa biyaya ng Panginoon para magkaroon daw po ng pagbabago ang kanyang buhay. Narako po ukol dito ang nangyari po sa Lucas 19, ang Biblia, na dahil po sa enkwentro ni Zacchaeus sa Panginoong Yesus. Sabi po roon, tumayo si Zacchaeus. Si Zacchaeus po tumayo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, paimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, sauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Kaya pati may kita po rito kay Zacchaeus ang tunay na pagbabago sa buhay ng ating kanyang pagtanggap na minamahal, na dahil sa pagtanggap ng salita ng Panginoon o kay Kristo, siya po ay binago. At naman po ating makita rin mga minamahal, ang pagbabago po ng buhay o sa buhay ng ating mga binabahagi na ng salita ng Diyos. Hindi lamang para sa kanilang paginabang, kundi rin pong encouragement sa ating nagbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Kaya lang po mga kung walang pagbabago, bakit kaya? Talagang kailan natanggap po at nunawaan nila ang salita ng Diyos. Maraming salamat po.